Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng comment. Ito po yon. Sa dami ng gamot na iniinom, hindi ba masisira ulit ang kidney dyan? Bago po sagutin yan, inom tayong gamot. Sakto. Nakainom na ba ako? Ito, inumin natin to. Ito, nakainom talaga ako ngayon dahil schedule ko po talaga. Wait, ay, hindi pala to. Dumobi tayo dyan. Ito, inumin natin. Bukod sa iniinom na gamot ko na ito po kasi palagi kong dala pag umaalis ako. Meron pa akong mga backup na ganito. Yan, gamot ko. Then, meron pa po akong ganitong karaming gamot. Yan, ganitong karaming gamot. Yan. Ngayon, lahat ng hawak ko, lahat to iniinom ko. Ayan, ganyan kadami. Marami rin kasi nagtatanong sa akin kung naaasira ba talaga ng kidney yung mga gamot na anti-rejection na iniinom ko, yung mga maintenance na gamot na iniinom ko. Na-upload ko na to before na iniinom kong gamot per day is 17 pieces. Ngayon, umaabot na lang po sa 15 pieces per day. So, yung iba doon, yung mga anti-rejection medicine is lifetime na po. Then, yung mga iba doon, like yung mga pang BP, pang calcium, pang cholesterol, case-to-case basis po. Depende po sa laboratory results ko at sa kondisyon ng katawan ko. Ngayon, ang tanong po dyan kung naaasira ba ng kidney, ang sagot po is hindi. Lahat po ng gamot na binigay sa akin ng doktor, lahat po na manireseta sa akin gamot, lahat po pwede po sa kidney ko. Ngayon, kung may doubt, ang ginagawa ko po is nagpapacheck ako ng liver. Chinecheck ko yung liver ko, which is normal naman po, thank God. So, lahat ng yon pwede sa kidney ko. Lahat ng yon nireseta sa akin ng NIPRO doctor ko. Ngayon, yung mga iba na wala po sa reseta ng doktor ko, hindi ko po iniinom yon. Ibig sabihin, kapag may ubo ko, may lagnat, may sipon, bago ko uminom ng gamot na yon na kailangan inumin, kailangan ko muna sabihin sa doktor ko na may ubo ko, na may lagnat ako, na may sipon ako. And siya lang po magbibigay sa akin ng gamot na pwede po sa mga kidney transplant na katulad ko. Let's say, iinom ako ng paracetamol. Hindi ako pwede basta-basta uminom nun na hindi po sinabi ng doktor ko. Let's say, iinom ako ng anything na vitamin C, which is hindi naman po talaga ako umiinom ng vitamin C. Since na kidney transplant po ako, hindi po ako umiinom ng vitamin C. Basta ang golden rule po kasi ng mga kidney transplant na kahit anong iinumin namin kailangan alam po ng doktor. And yung po mga gamot na iniinom ko hindi po nakakasama sa akin. Kaya sa mga kidney transplant po dyan and sa mga bago pa lang nagwo-work ka pa lang po for kidney transplant, palagi nyo pong tatandaan na sundin nyo po palagi yung doktor nyo. Kung ano yung nireseta sa inyo, ayun lang po iinumin nyo. And salamat po sa concern nyo. Na-appreciate ko po yan. And sana po maging okay pa tayo. Then okay pa rin yung kidney natin. As long as na ginagampanan ko yung side ko bilang pasyente at bilang kidney transplant. Ingat po palagi and God bless po sa ating lahat.